Ito ang PLTV, kwentong kababalaghan. Taong 1571, sa isang maliit na pamayanan na malapit sa ilog, malayo sa mataong bahagi ng Maynila, unti-unting bumababa ang dilim. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang nangyari. Biglang nagsitahulan ang lahat ng aso. Hindi dahil sa may dumadaan na tao, hindi dahil sa may mabangis na hayop, kundi dahil may nakita sila sa dulo ng ilog, sanghanay ng mga sasakyang pandagat, at sa ibabaw ng mga ito ay may mga lalaki na kakaibang kasuotan. May dalang espada, sibat at mga sandatang hindi kailanman nakita ng karamihan sa mga taga-nayon. May mga Kastila. Sa gitna ng pamayanan ay nakatira si Amado, isang batang mandirigma, kilala sa kanyang tapang. 22 taong gulang lamang siya, ngunit mula sa pagkabata ay tinuruan na siya ng kanyang ama kung paano humawak ng itak, pana at sipat. Nang marinig niya ang tahol ng mga aso, agad siyang lumabas. May tao sa ilog, sabi ng kanyang kaibigan na si Tandang. Umiling si Amado, hindi tao ang kinatatakutan ng mga aso. Tumingin sila sa malayo, may mga ilaw, maraming ilaw, at unti-unting lumapit ang mga sasakyang pandagat. Kinabukasan, kumalat ang balita, dumating ang mga banyaga. May mga taong nagsabing, mangangalakal lamang ang mga ito. May nagsabing nais nilang makipagkaibigan, ngunit may matandang nagbabala. Huwag kayong maniwala agad. Isa sa mga matanda ang nagsabi na ilang gabi na siyang nananaginip ng isang babae na kaputi. Sa panaginip niya, nakatayo ang babae sa gitna ng isang madugong labanan. At paulit-ulit nitong sinasabi, kapag narinig ninyo ang kampana sa hating gabi, huwag kayong lilingon. Walang naniniwala hanggang sa dumating ang unang sagupaan. Hindi agad nagkaroon ng malaking digmaan. Sa simula, nag-usap ang dalawang panig. May mga pangakong kapayapaan. May mga salitang tungkol sa bagong pananampalataya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang lahat. May mga lugar na nagsasailalim sa kapangyarihan ng mga Kastila. May mga pinunong tumutol. At may mga mandirigmang nangakong hindi susuko. Isa sa kanila si Amado. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila sa posibleng labanan, muling tumahol ang mga aso. Ngunit hindi sa ilog, nakatingin ang mga ito. Nakatitig sila sa likuran ng mga mandirigma. May isang figura roon, isang babaeng nakaputi. Walang muka, nakatayo lamang. At nang mapansin siya ni Amado, biglang nawala. Kinabukasan, nagsimula ang unang malaking labanan. At sa unang pagkakataon, narinig ng mga Pilipino ang tunog ng mga kanyon. Umalingaw-ngaw ang buong paligid. Nayanig ang lupa, tumakbo ang mga tao, nagsigawan ang mga bata, at sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amado ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Sa ibabaw ng isang punong balete, ay may babaeng nakaputi, nakatingin sa labanan. At sa kamay nito, ay may hawak siyang lumang kampana. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan.